Aarestuin na si Marcoleta, si Defensor, dahil sa plunder na kaso tungkol sa election campaign funds contribution. Nauna pa kaysa kay Romualdez, kaysa kay Chis Escudero, kaysa kay Villanueva, kaysa sa mga kontraktor, kaysa kay Marcos, na may kinalaman sa flood control. Ito, wala talagang kinalaman sa flood control. Ano ang kinalaman ni Marcoleta? Nagsasalita tungkol sa flood control at higit sa lahat, impeachment ni Vice President Sara Duterte. And if Rodante Marcoleta would be present during the hearing, sablay lahat ang prosecutors ng Marcos administration. Kaya kailangan nilang tanggalin sa equation ang isang Marcoleta. Pag natatakot sila, gagawa ng kaso. Dahil yun lang ang paraan para sila'y manalo. Mga gago, di ba? Sayang! Uy! Nakita niyo na ba yung post na ito? Ito, Marcos Jr., kung racket ko ang flood control scam, bakit ko sisiraan ang sarili kong racket? Wow! Pag-uusapan natin yan. Pero ang lakas naman ng loob ni Marcos na sabihin yan. Kung racket daw niya ang flood control, bakit niya sisirain yung kanyang sariling racket? Mabubuko ka na nga ni... Inunahan mo na nga ni para hindi ka maipit sa sitwasyon nga ni. Everybody was already talking about Mindoro. Yung nirelease ni Pangandaman na 32 billion sa Mindoro na ghost project at substandard. Na ang pinagkikwentuhan ay kung ginamit yung pera ng tama, na simento na dapat ang dagat papunta ng Mindoro. Yun. Doon nagsimula yung mga kwento-kwento na yan. Nagsimula ng magsilabasan dahil nga na-fact check ka ng kalikasan. Nang umulan, bumaha ng todo. Katatapos mo lang magsabi na mayroon kang 5,500 flood control projects. Huwag ka nang magpalusot, sir. Idadamay mo na naman si dating Pangulong Duterte. Kung meron ganun sa panahon ni Duterte, kasi dinadamay mo na naman siya . Dapat pag upo mo pa lang, inupakan mo na, pinakulong mo na. Bakit ngayon ka lang din nagsasalita? Dahil naiipit ka na? Huwag mo kaming bulahin, sir. Alam mo, isa lang talaga, isa lang. Magiging totoo lang ito lahat o magiging kasinungalingan kung ikaw magpapa-hair follicle test. Pag ikaw ay mag-negative, yung mga tao maniniwala sa sasabihin mo. Pero pag ikaw ay nag-positive, asahan mo. Lahat ng kasalanan sa mundo, iindahin mo.